Ang batang ito ay isinilang sa loob ng isang bubble dahil siya ay allergic sa hangin. Ang kahit kaunting mikrobyo sa hangin ay sapat na para ikamatay niya. Ang kakaibang sakit na ito ang naging dahilan kung bakit siya kailangang manatili sa isang bubble habang buhay. Ang kanyang ina ay sobrang protektado sa kanya. Palagi siyang nariyan para sa anak niya, kahit sa maliliit na bagay. Gumawa ang kanyang mga magulang ng isang bubble house para kay Jack. Mayroon itong lahat ng kailangan niya. Isang mamahaling ilaw sa kisame, mahal na jade na chimes, TV na bihira ng matagpuan, at malalambot na unan. Pati ang kanyang mga guwantes ay dinisenyo para sa haplos. Araw-araw siyang kinukwentuhan ng kanyang ina, upang mapadali ang paggalaw ni Jack. Puno ng mga bubble tubes ang kanilang bahay. Araw-araw siyang ginugupitan ng buhok ng kanyang ina. Tinuruan siya nitong magbasa at magsulat. Ginagantimpalaan siya ng maliliit na bulaklak para mapasaya siya. At kapag mataas ang kanyang marka, binibigyan siya ng kaunting kagat ng pagkain bilang premyo. Pero hindi talaga marunong magturo ang kanyang ina. Araw-araw, ang pagkain niya ay tinatawag na love biscuits at ini-steam ito para mawala ang mga mikrobyo. At ganoon ang naging takbo ng kanyang buhay. Masaya si Jack, pero ang mga batang kaedad niya ay pinagtatawanan siya. Binabato siya ng mga bato. Palaging hinahabol sila ng kanyang ina gamit ang water pistol. Sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang ina, lumaki si Jack na isang makisig na binata. Ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama ang kanyang gitara, nalulunod sa sarili niyang mundo. Kamakailan, may isang dalagang lumipat sa kanilang lugar. Si Mary, na halos kaedad niya, ay napakaganda. Isang simpleng ngiti lang, at nabighani agad si Jack.